Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Capricorn. Lola Baby, nagpapakilala. Yan. Bibigyan ko po kayo ng reading ha, general reading para po sa July 17 to July 24. Okay? So tingnan po natin ang pangkasalukuyang energies ay napapalibot sa inyo. Saan man ito, okay? Area sa buhay ninyo. Atin po tatandaan na ang energy is very fluid. Pwede po itong magbago-bago. Salamat po. Sisimulan na po natin. So, naririto ang tinatawag na the Hierophant. Okay? Ano ito? May mga ano pa sa inyo yung tinatawag na alagad ng simbahan, tatrabaho alagad ng simbahan, pwedeng diakono, pare, 'di ba? Bishops, monsignor, or preacher, 'di ba? Yan, alagad 'to ng simbahan, nakikita ko. So, meron ditong tinatawag na namumuhay siya, okay? Mag-isa. Maganda, okay? Maganda, masaya siya sa buhay niya, okay? Sa kanyang buhay, sa bahay, private life, pati sa career, okay? Masaya siya. Yan ha? Wala siya problema. Ini-enjoy niya every minute, every second, every minute, every hour of the day. Okay. So, meron ditong paghahanda, okay? It's like, meron siya, maaari tayo mag-abroad, okay? Dito. Yan, ha? So, nakikita mo siya dito, di ba? Tinatawag na the Emperor. May edad na ito, okay? Maaring ito ay tinatawag single, divorce, or separated, di ba? So, ibig sabihin nito, wala naman siya problema. Narito ang the Temperance, okay? Wala siya problema sa neighbors niya, saan pa, sa mga taong nakapalibot sa kanya, di ba? So, nakikita mo this person, okay? Tinatawag na mas prepare niya, okay? Ang tahimik na buhay. Walang responsibilidad. Okay? I think, itong taong ito'y namumuhay walang responsibility. Sino ang responsibilities niya? Sarili lang niya. Diba? So, nakikita mo dito yung kanyang dedication. Okay? Sa kanyang pamumuhay. Sa kanyang trabaho. Diba? Dedication sa mga tao. Diba? Oh. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, siguro pagkagaling nito from outside, diba? Pag uwi niya sa bahay, mas prepare niya ang tahimik ang isip niya. Okay? Yan. Tahimik ang isip, walang gumugulo, diba? Yan. So, gusto niya ng tinatawag payapang buhay, diba? So, nakikita rin dito, maybe bago ito matulog, nakikita mong nagdadasal muna siya, diba? So, nakikita mo ito, very, very organized ang pag-iisip ng taong ito, di ba? It's like tinatawag na kung malinis siya sa bahay, di ba? In order, organize ang bahay niya. So, sa trabaho, ganun din, di ba? Kung pag ang tao hindi organized, tatandaan nyo, okay? Hindi organized sa kanyang bahay, di ba? Halimbawa, makalat ang bahay. Kung saan naroon ng mga sapatos. Kumbaga dito yung marami mga hugasang pinggan. Ibig sabihin, nagre-reflect din yon pag siya lumalabas sa trabaho, pag siya pumapasok sa trabaho. Diba? Yan. Kaya nga dito nakikita yung tinatawag, paano siya pinalaki ng kanyang magulang. Diba? Ibig sabihin nito, dala-dala niya ang refleksyon. Kaya refleksyon sila ng magulang niya. Dala-dala niya ito saan man siya magpunta. Diba? So, kung halimbawa, lousy siyang manamit, diba? Nakikita nyo yon. Okay? Sabi nyo, hindi totoo, Lola, nasa inyo. Okay? Yan. Hindi ako nakikipag-away, ha? Pag lousing manamit, hindi nagpuputol ng kuko, hindi nagsusuklay. Ibig sabihin yan,
scattered brain. Okay? Hindi organized ang pag-iisip. Kaya pati trabaho, yung kanyang performance, lousy. Okay? Yan. Kaya tingnan mo naman dito, the Capricorn, very organized. It's like nagsisipilyo, naliligo. Para siyang militar, 'di ba? Tinatawag gumigising siya the same hour, 'di ba? Nakain, naliligo. Yan, uniform, okay? Uniform. Organize ang buhay. So paglabas niya, saan man siya magpunta? Pakikihalubilo sa tao, sa trabaho, kahit lamesa kung nag-oopisina, organize, 'di ba? Yan. So kung kaya dito nakikita mo yung tinatawag paano siya pinalaki, 'di ba? Pinalaki siyang may takot sa Diyos, 'di ba? So nakikita dito yung tinatawag na pagkagaling siya sa labas, hindi niya ito dinadala sa bahay. Okay? Ibig sabihin nito, gusto niya makapamahinga away, 'di ba? Yan. At saka nahaharapin kung ano man itong mga gulong ito after makapamahinga siya. Okay? This person is very, very tinatawag, gusto niya ng tahimik na buhay, payapang neighborhood, 'di ba? Yan. So nakikita mo siya dito, 'di ba? Tahimik siya. Okay? It's like savoring every minute of his day, 'di ba? Araw. So let's see. Saang areas to sa buhay ninyo? Okay? La 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 la. Ito ay kung magsalita yung marahan. Napakasop marahan, 'di ba? Yan. Mausay ito maglinis. Kaya pag ito nagpunta ka sa bahay niyan, speck and span. Yan ha. So nakikita mo dito yung kanyang tinatawag damdamin. Okay? As much as possible, ayaw niyang ma-involve. Diba? Kung ito'y chismis, gulo, diba? Ayaw niyang ma-involve. Gusto niya yung tinatawag payapa ang puso niya, payapa ang buhay niya. Diba? Yan. So, nagpaplano itong umalis ha. Maybe mag-abroad or lilipat ng trabaho, di ba? Pero nakikita mo naman kontento siya, di ba? Maaari kontento sa marriage life niya, kontento sa buhay niya, sa bahay niya, or baka ito may sariling bahay. Kontento rin siya sa trabaho niya, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na mga tao, ina-adored siya. Sino ang mga tao? Maaring friends, kasama sa trabaho, mga kapatid, di ba? Mga nakakakilala sa kanya, di ba? So, magaling siya magbigay ng payo din, di ba? Nilalapitan siya ng mga tao, yan. Maaring friends, kung sino man ito, di ba? Magaling siyang mag-advise. Pero, ibig sabihin nito, yung tinatawag na hindi niya ito ina-absorb, di ba? Hindi niya ito dinadala sa bahay niya. Okay? Yan. Mas prepare niya tinatawag na pamamahinga ng isip. Yan ha. So nakikita mo dito yung tinatawag na the Six of Cups. Okay? So, ibig sabihin nito, itong, yan no, the Six of Cups ha. Okay. Ang taong ito is tinatawag na maaring masarap, okay? Masarap yung pagkain niya, masarap ang buhay niya. Gusto niya ng halimbawa sabihin natin steak, di ba? May pera, okay? Ibig sabihin nito, tinatawag na may savings siya, di ba? Yan no, kita mo. It's like kaya niyang gumastos, di ba? So, maaring sabihin na nating mamahalin ang mga baso niya, mga gamit niya, di ba? Mag-isa lang siya kung kumain. Sa bahay, sa restaurant, kung sa labas, mag-isa lang siya. Okay? So, nakikita mo dito yung tinatawag, siguro mas prefer niya, mag-isa lang siya. Okay? The Six of Cups. Okay? Nag-enjoy naman siya kahit mag-isa siya. Walang problema. It's like pag kumain siya, alam niya na may pambayad siya. Okay? So, naririto ang the chariot. Okay? So, ibig sabihin ng the chariot na ito, merong movement, merong biyahe ha. Okay? Maaring by land, by air, by sea.
Okay, yan oh. Dito ha. Kung naman yung movement na yan ha. Maaaring magtutor, migration, o baka naman lilipat ng trabaho, baka sa abroad magtatrabaho, baka naman lilipat ng bahay, di ba? Baka siya lilipat na sa bahay, ayaw na niya. Ibig sabihin nito, bubukod na siya. Okay? O baka bibili siya ng bagong bahay, bibili siya ng bagong sasakyan, di ba? Yan. O baka naman gusto lang niya, kasi dito ha. Yan. So, ibig sabihin nito, maraming, the Eight of Cups, okay? Maraming mga opportunities sa buhay niya na palampas niya. Okay? So, this time, hindi na niya palalampasin. Yan ha. Yan. Marami. Kumbaga dito, maybe sabihin na natin, hindi pa siguro siya ready. Diba? Maring meron siyang mga tinatawag doubts and fears. Okay? Pero nakikita mo siya dito. Okay? Tinatawag na he is ready. Okay? For a journey. Yan. Maring sabihin natin lilipat ng trabaho, baka mag-abroad, di ba? Lilipat ng bahay, magmamigrate, whatever. Kasi nakikita mo dito, maraming dumaang tinatawag na pakawalan, di ba? Mga opportunities na pakawalan niya from the past. Okay. Yan. So, maaaring hindi pa siya preferred, di ba? Kaya ganun. So, naririto ang tinatawag na the Ten of Pentacles, di ba? Family portrait. Yan ha. So, ibig sabihin ng the Ten of Pentacles, ito yung tinatawag na I don't know, 'di ba? Siguro importante sa kanya ang buo ang pamilya. 'Yon ha, okay? 'Yun ang nakikita ko. Siguro importante. Maari ito'y single or ano. Baka nangangarap siya magkaroon ng family, mag-asawa, bumuo ng pamilya. Okay? Kasi narito siya. 'Di ba? It's like, may pera nga ako, wala naman akong ibang ginagastusan kundi sarili ko lang. 'Di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, siguro ito gusto na, baka maghahanap siya. Baka from the past, marami siyang mga naging nanligaw or in a relationship pero hindi nag-work out, di ba? So, maaring ito yung tinatawag ngayon, di ba? Siguro napagtanto niya, gusto rin niyang bumuo ng pamilya. Okay? So, naririto ang the Two of Swords, yan, pamamahinga ng isip, di ba? Yan. So, nakikita mo dito yung tinatawag na, it's like pag ito'y umuwi ng bahay, di ba? Closed door. Kumbaga, wala na siya nakikita, di ba? So, this person prefers to be alone, di ba? It's like, kung halimbawa, nakatira siya sa isang bahay na may mga kasama, anak, pamilya, kapatid, magulang, mga anak, di ba? Mas prefer niya yung tinatawag na maaring sabihin natin na doon lang siya sa salas, di ba? Nanood ng TV. Kung halimbawa nahulog na yung simuning, nahulog na yung nabukulan na yung kanyang ano doon, okay lang, di ba? It's like, yan no, di ba? I don't know kung insensitive ang taong ito. Don't get me wrong, okay? Pero nakikita dito, the insensitivity ng the Capricorn. It's like halimbawa nasa loob ng bahay, nagsisigawan, ay nahulog na, ayan, nabukulan na si Ining, diba? Pero siya is tinatawag, kalmado pa rin. It's like, parang wala, deneded ba lang, wala siyang kaalam-alam. Nagkabukulan na pala, nagkabarilan na pala. Nagkasabugan na pala doon sa loob ng bahay. Samantalang siya is, di ba? Ito yung tinatawag, no participation. Pwede mo akong tapyasan kung gusto mo. Pero yan ang nakita ko sa iyo. It's one of your tinatawag na Capricorn. Yan. Dungaw-dungaw paminsan-minsan, ha? Yan. So, naririto, the judgment. Di ba? So, ibig sabihin nito, maaari itong mga Capricorn na ito, matatanda na sila.
Okay? Sa kanila marirealize na mag-aasawa sila. Okay? Maaring sabihin na nating, kailan ka? Sandali lang ha. May naamoy lang akong kandila. Baka may namatay. Okay? Baka may naghihingalo. Ganun ako. Okay? Yan ay tinatawag na confirm. Basta may naamoy ako, may naghihingalo o namamatay. Walang problema kung nasa Europa ako, Pilipinas, Amerika. Basta naamoy ko yan. Yan ang gifts ko, okay? Ibig sabihin, meron na naghihingalo o namamatay. Okay? So, ibig sabihin nito, magkakaroon na realization na hindi habang panahon mag-isa lang ang the Capricorn. Kailangan din niya ng tinatawag ka-partner. Okay? Kasi marami siyang napalampas sa buhay niya. For whatever reason, maybe hindi pa siya ready for responsibilities, di ba? Kasi kita mo naman siya dito, di ba? Ay, nasusunod na yung ating sinaing nasa pagka si Capricorn. Ay, iyo, nagmumuni-muni. Capricorn, nasunog na yung sinaing, hindi mo ba naamoy? Oh! Capricorn. No ba? Gising. Yan, the Hierophant, ha? So, ibig sabihin, the Capricorn na ito is yung tinatawag na luxury, enjoying. Merong Capricorn ditong tinatawag walang problema. Okay? It's like ini-enjoy nila ang buhay nila, di ba? Maybe you have a calling. I think you have a calling. Ibig sabihin ito yung tinatawag na yan na Capricorn. Maybe you have a calling for tinatawag na career, di ba? Career, let's say sabihin na natin as a priest, as a preacher. Yan ha. This is your calling, Capricorn. Okay? It's like you are doubting yourself, Capricorn. Okay? You are doubting. Yan, narito kasi ang the moon, di ba? You are doubting kung talagang mag-excel ka dito. Ito talaga ang tawag sa iyo. Okay? So, ibig sabihin nito, magdasal kayo. Okay? Yan. Okay? Okay? So, naririto ang tinatawag na the magician. Yan ha? So, nakikita mo dito si the Capricorn. Ibig sabihin, itong the Capricorn na ito is mahilig mag-investigate. Baka yan ang calling mo to be an investigator, 'di ba? Sa tinatawag na crime solving, 'di ba? Halimbawa, sabihin natin more sa mga saan, okay? Halimbawa, ano tawag dito? Yan lang ang nakikita ko, 'di ba? Baka itong iyong calling, okay? To be sabihin nating scientist, laboratory works, di ba? Crime solver, ikaw mag-ano sa crime, di ba? Maaring sa mga kapulisan, di ba? It's about your calling. Okay? So, wag mo pagdudahan, di ba? Punta ka kung saan ka sasaya. It's about your happiness, di ba? The moon and your strength, di ba? Sa palagay mo kung saan ka masaya, you go, di ba? So for some of you here, nakikita dito yung tinatawag na you are digging up. You want the truth, di ba? You want the truth. So nakikita dito the hangman. Yan, no? Di ba? Ibig sabihin nito, pagka nag-iisa kayo, di ba? You're very, very quiet. Okay? Maaring sa gabi, di ba? Ano activities ito? Yan, ha? Bakit meron ditong? Sandali lang, ha? It's like may mga bumabagabag ba sa inyo? Di ba? The hangman. Okay?
Pag sinabi mong the hangman, it's about, okay, it's about your tinatawag passion. What's your passion, Capricorn? Are you playing guitar? That's during your resting day, di ba? Your quiet moment, hours. Maybe you are playing guitars. Naglalaro ka ng COC, di ba? Baka natugtog ka ng music instrument like piano or you are singing. Di ba? Yan ang nakikita dito. Di ba? Okay. Ano pa? So that's what I see for you, ha? Meron dito kayong madidiscover, okay? Yan. Kasi ito'y the magician and the judgment, di ba? The truth will come out, okay? There's something to do about nakalipas. Kasi kita mo naman, di ba, parehong bungo na. Sekreto ng taong ito from the past. It's like, meron ditong i-exhume, di ba? Yung tinatawag na patay na, nananahimik na, hinukay pa. Okay? For investigation. Di ba? Maybe, ano ang cause ng kamatayan. Okay? Yan. So, that's what I see. Pero ito'y buhay pa eh. Buhay pa. Di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, aalamin niya. It's like aalamin, kailangang malaman niya ang tinatawag punot dulo. Diba? Punot dulo. Yan ha. Lagi ito nag-iisa kahit sa bahay. Okay? Bawa nalabas, kakain, manunod na sine, mag-isa lang siya. Pero nakikita mo dito, can afford siya. Diba? It's like meron naman siyang pera. Yan o, kita mo, the Queen of Cups. Wala man siya reklamo eh. Di ba? Wala siya reklamo sa buhay niya. Okay? Yan, wala siya reklamo. At home siya sa trabaho, sa bahay niya, di ba? O ito'y in a relationship, at home siya. Pero nakikita mo, mag-isa siya. Okay? Very, very feminine. Okay? So nakikita mo kung yung tinatawag, babae man ito o lalaki, very, very feminine siya. Okay? And very, very curious. Yan na. Very, very curious. Di ba? Ito yung nakikita na tinatawag siguro, curious siya, how to play guitar, how to play the piano, how to play games in computer. Di ba? Yan. Yun ha. So, yun ang nakikita ko. Yan ha. Mahalaga sa kanya ang tinatawag family. Okay? Yan ang family. Inaano niya. Yung tinatawag na minamahalaga niya. Diba? Maaari may picture siya ng magulang niya, ng buong pamilya. Diba? Chine-cherish niya. Chine-cherish niya ang tinatawag family. Okay? Okay, so that's what I see for you, ha? If you want a private personal reading, ibig sabihin nito, okay? You may contact Lola sa aking email, ha? Nandun lang po sa aking profile. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the Ten of Cups, okay? Kasiyahan, di ba? Maaring may mga Capricorn dito, kontento sila sa buhay nila, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na buo ang pamilya, di ba? It's about tinatawag na the family that prays together, stays together. Okay, tamo. It's like pinagmamalaki, di ba? It's like halimbawa sa social media, palaging may picture sila, buong mag-anak, di ba? Oh, kung ano mga ginagawa nila, halimbawa video, selfie, nakikita mo laging magkakasama ang pamilya. Okay? So, ibig sabihin, soulmate sila. Okay? Yan. Soulmate sila. Yan, ha? So, meron ditong tinatawag na mga Capricorn, may mga anak na nag-asawa na, di ba? May mga apo na. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, meron na silang mga tinalikuran na sa buhay nila. Okay? Yan. It's like, ano ang mga tinalikuran nila. Okay? Yung tinatawag na limelight, di ba? Tinatawag na
star of all season. It's like the Capricorn is a star of all season. Palagi siya nasa spotlight, 'di ba? Laman siya ng publiko, laman siya ng sosyedad, social 'di ba? Tinalikuran na niya ito, 'di ba? At nag-concentrate na lang siya sa kanyang pamilya, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, hihingian siya ng tulong. Maybe this Capricorn is working as a politician, di ba? Maaring meron siyang pwesto, okay, sa gobyerno. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na siya is a earth angel, okay? Kasi you can say, pwede mo naman sabihin this is your guardian angel, but this is an earth angel. May laman at dugo, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag pamumuno niya, maaring sabihin natin the Capricorn is still active, namumuno pa siya, okay? So, nakikita ko dito yung tinatawag, maaring ito'y nasa sangay ng gobyerno, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, kapaguran ng kaisipan niya. Kaya maaring marami siyang tinatakal ng problema ng mga masa, ng kanyang nakasasakupan, diba? Yan. So, maaring sabihin natin, if the Capricorn is married, diba? But most of the time, ibig sabihin nito, nag-iisa siya, okay? Nag-iisa. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, napaka-curious. It's like, gusto niya lahat malaman, diba? Gusto niya lahat mapag-aralan, diba? Kumbaga dito ay very, very, very curious ang tinatawag na the Capricorn. Okay? So, ibig sabihin nito, maaring meron ditong tinatawag mabubuhay na pag-ibig. If the Capricorn is already married, how many times the Capricorn is married? Okay? Sandali lang ha, dahil narito ang tinatawag na double confirmation, okay? Ng the chariot, di ba? So, maaring sabihin na nating 2 beses nag-asawa itong the Capricorn na ito. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, in good terms siya doon sa kanya kung ito yung unang asawa niya, maaring ex niya, di ba? In good terms, hindi niya kaaway, kasundo niya, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag the Capricorn is admired by so many people, men and women, di ba? They adored, di ba? So, ibig sabihin, the Capricorn has a tinatawag comfortable luxury. Ang buhay niya is very, very luxurious, di ba? Okay. So, nakikita mo yung tinatawag private. This Capricorn wants a private life, di ba? Yan. So, dito, inihiwalay niya yung tinatawag na public life niya sa social life niya. Hinihiwalay niya yung kanyang public life sa family life. Okay? Yan. So, this is it I see for you. It's ang nakikita ko po sa inyo is tinatawag tagumpay ang iyong pamilya, tagumpay ang iyong career, 'di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, it's about they have discipline, 'di ba? Yan. They are very, very organized, di ba? Sa pamilya, sa trabaho. Well organized, di ba? So, ibig sabihin nito, kung ano man ito, kasi double confirmation, the Hierophant, di ba? Yan. It's about tinatawag pamumuno. Okay? Very, very, sila, ibig sabihin nito, matapat sa kanilang sinumpaan. Di ba? Matapat sa sinumpaan, sa kasal, sa asawa, matapat sa sinumpaang trabaho, di ba? So, nakikita mo siya dito, tinatawag visible, masyado siyang visible sa tinatawag na trabaho sa public, 'di ba? Very, very open, 'di ba? I think the Capricorn is a public servant, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, nire-respeto, high respected siya ng mga tao, 'di ba? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag, they have control, di ba? Hawak nila ang kanilang emosyon, di ba? Yung kanilang anger, di ba? Hindi sila, as much as possible, hindi sila nagagalit. Because they have control, di ba? Yan. So, that's it I see for you, ha? It's about tinatawag na maaring ito'y may i-renew. Okay? Kahit matandaan na ito, babalik ito sa pwesto. It's like, siguro siya ang hinirang ng mga tao, ibinoto ng mga tao, hinahanap ng mga tao, hinihingi ng mga tao para sa bagong katungkulan. Diba? So, nakikita kaya ito'y tinatawag na the chariot, double confirmation of the chariot. Diba? Yan. Ibig sabihin, may movement sa kanyang career. Diba? Yan. Higher
Okay? It's more about tinatawag na upgrading. Okay? Magkakaroon upgrading. Diba? So, blessed. Okay? It's about blessings. Ha? Okay. So, nakikita mo sila dito. Yung tinatawag their passion. Diba? So, thank you very much po.